Let's all stand up and lift the name of Jesus up in this place. If you believe that this is your miracle, sing along with me.
Some of us are experiencing hard times right now. We're going through tough times. But God wants us to remember to trust in His love that is within us every moment, whether things are good or bad. Hallelujah. We worship you, Lord. Let us surrender our hearts, our burdens to God right now, and let Him reign in our lives, knowing that we are held in God's love. Yes, Lord, we worship you, God. Yes, One night in awesome wonder,
on, just give the Lord a clap offering. God, indeed, that you're great in our lives. That you remain faithful, God, in every situations that we are facing, God. Lord, have your way in us. No, while we're singing this song, Lord, have your way. Come take your place. Let all the world knows that you are God. I would like to encourage everyone in Matthew chapter 9, verse 36. It says there, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. In other translations, if you will read that in NLT, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like the sheep without a shepherd. Kung here, sometimes you've been like a person like that. Sometimes you have no direction, like a shepherd, like a sheep doesn't have a shepherd, I mean. No, sometimes you are just like that, amen? But thank God because of His compassion on them, because of His compassion to us, that once we were harassed or confused or helpless, He's always been there. He's always been there, holding us. So kung ikaw yung tao ngayon na nandirito, dumating ka sa season na kagaya ng mga tao na tinutukoy dyan, I would like to encourage everyone, if you're that person, just lift up your hands. Don't be ashamed. You admit to yourself that you're confused sometimes, that you're harassed sometimes, and you are helpless. Raising up your hands doesn't mean you're weak. It only means that you're acknowledging the power of God to move in you. And if we will read verse 37, it says there, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Lord, you see these hands. Sometimes, Lord, nangihina, sometimes confused, sometimes helpless, God, but then I know and believe that you're a God who empowers everyone, God, who are weak in spirit. And that's why we pray, God, just like as you said, the harvest is plentiful, but the workers are few, God. Lord, we commit today our lives that we want to serve you, we want to honor you, God. Not only, Lord, raising up our hands, singing this song, but Lord, this day, we want to commit our lives. We want to serve you by proclaiming your good news, Lord. Lord, alam namin na ang prutas ay nandyan na. The harvest is plentiful, but only few workers. So I pray, God, that today, just empower us with your Holy Spirit, Father God. Lord, sometimes, nagda-doubt po kami. Sometimes, Lord, nahihiya po kami, Lord, in sharing the gospel. But then I pray, God, that you'll be the one to empower us, that you'll be the one, Lord God, to help us to share and proclaim boldly, God, your gospel to the lost people, God. I pray, God, that, Lord, just like you, Lord, give us the eyes, Lord God, to see, Lord God, so that we can feel, and Lord, we can really serve you with compassion to those people, God, who doesn't know you, Father God. Lord, hindi po namin magagawa ito kung wala ang iyong presensya. That's why we're praying, God, and we're asking for your Holy Spirit to pour out, Lord God, upon us today. Marami pong salamat dahil nandyan ka parate upang tulungan kami, upang gabayan kami sa lahat ng panahon, Panginoon. Marami pong salamat. And this we all pray in the name of Jesus. Amen and amen. Alright, so good morning, church. Welcome to our second service. Welcome to Victory. We honor God and we make disciples. By the way, I'm Bernard, one of the admin staff here in Victory Mangaldan. And we have some few announcements regarding sa ating church events, mga upcoming church events natin dito sa ating sa Victory Mangaldan.
And una dyan, syempre, ang ating victory anniversary. Ito yung 23rd anniversary natin actually dito sa Victory Mangaldan. And ang tema niya is Unleash yung nakalagay dyan. And that would be on December 17, 2023. And it's a double celebration kasi second anniversary naman po ng Victory Manawag. Gaganapin naman po yan sa may Arellano Building, just in front of Manawag National High School. Ayan, kung makikita niyo po sa ating picture. Ayan po, dyan po gaganapin yung Victory Manawag. Yung sa Victory Mangaldan naman po ay sa MYDC naman po yun. And sa Victory Mangaldan, 9 a.m. po siya to 12 noon. And sa Victory Manawag naman po ay 3 p.m. onwards naman po yun. And syempre, mag-excited po tayo kasi meron naman po tayong Pasko sa Victory. Sino pag excited doon? That would be on December 24 sa may Hidden Rock Resort. And wala na po kayong problemahin kung may entrance fee kasi sinagot na po ni Lord yung entrance fee nating lahat. So, encourage everyone na umattend. And syempre, ini-encourage namin po ang bawat isa na magdala po ng mga kanya-kanyang pagkain o yung mga potluck na sinasabi natin. And good news is that may nag-bless na po ng sorbetes. Ayan po yung iba sa mga yan po yung ilan sa mga pwede nating dalhin. Like Shanghai yan, paborito ng karamihan yan, yung tinatarget nila. Pero yan, yan, Shanghai kasi tinatarget yan ng karamihan. And syempre, kung ano pa yung mga gusto nyong ibigay, okay lang naman po. And sa mga nagtatanong kung may color coding po ba, yung mga damit na isusuot, pwede po tayong mamili sa green, blue, red, and yellow na damit. Kasi may mga siguro games po tayo na ihahanda para sa mga attend. And syempre, we have exchange gift sa mga students, sa mga bata pa pala. 100 pesos po siya. Something to eat. Sa mga youth naman or sa mga medyo may edad na, 200 pesos naman po siya. Something to use naman po. Anything, basta unisex po. And for December 24, wala po tayong third service. And for December 31, wala din po tayong third service kasi for the preparation ng paghahanda. For the preparation po sa bagong taon and sa Pasko. Yun lamang po and enjoy the rest of the service. Thank you. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Di ba po, nakaka-bless si brother, no? Parang gusto ko yung introduction niya I am, parang ganun, di ba? Nakaka-encourage. So, but anyway, I'm here to share with you about, of course, our tithes and offering. So, from the book of 2 Corinthians chapter 9, verse 11. So, it says there, so sabi diyan, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Yan, di ba? Napakaganda po yung sinabi po doon sa verse po na yan. So, lahat po tayo ay, di ba, masaya kapag po tayo ay nakakatanggap. Lalong-lalo na, parating na po ang Christmas, gaya ng sinabi ni brother kanina, we have our exchange gift, no? So, pag tayo ay nakatanggap, siyempre happy tayo. Di ba? Happy po tayong tumanggap ng mga bagay-bagay na pagpapala na galing kay God. Amen po ba? So, ibig sabihin, kung tayo po ay masaya na tumanggap, dapat tayo rin ay masayang magbigay. Yun po. Kasi sabi, based on the scripture, tayo po ay pagyayamanin sa lahat ng paraan upang tayo ay maging bukas palad sa bawat pagkakataon. Kasi ibig sabihin, sa bawat pagkakataon, no? Sa bawat paggising po natin sa umaga, sa bawat ginagawa po natin sa pang-araw-araw, ito ay isang pagpapala na po. Maraming ginagawa si God sa buhay po natin. Sa mga bagay-bagay na minsan hindi natin nararamdaman, pero ang pagpapala ng Diyos ay nandyan lamang po. Ito ay nakikita natin at nararamdaman. Tayo ay pinagpala sa anumang mayroon tayo, no? Negosyo, trabaho, at sa mga bagay na mayroon tayo sa mga bagay na mayroon po tayo na ipinagkaloob ng Diyos, mga ari-arian. So, yun po, the reason you are blessed is so that you can be channel of blessing to others. Ibig sabihin, kailangan, pag tayo nakatanggap, siyempre tayo ay masaya na nagbibigay din sa iba. So one factor that tithes and offering is, tithing evaluates your missional heart. Yun. Sinusuri po ng ating Panginoon. Sinusuri ng ikapo ang iyong pusong misyonero na tinatawag, na share ko na po ito last time. Pero inuulit ko pa rin kasi napaka-importante po na dapat yung pagbibigay ay, grabe po, nagulat ako sa sarili ko. Iyon, ang pagbibigay ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Now, how and why we give our tithes and offering? Of course, we're going to support, of course, our pastors, our campus missionaries, church leaders,
and church volunteers, and even our needs sa church po, marami po tayong pangangailangan. Marami po tayong nakikita na kailangan po nating bilhin para maging maganda, maging komportable sa oras ng ating pag-worship dito sa ating church. Isa lang po yung ating projector, di ba? We pray na mas maganda kapag po tayo ay nakatingin ng mas masayang pag-worship, no? Yan. Kaya po, dapat ibigay po natin yung para kay God. Napakahalaga po. Ang ating mga handog ay makakapagbigay ng paraan upang makapagbahagi, makarinig ng mga buting balita sa kaharian ng Diyos sa ating bayan ng Mangaldan at of course sa iba't ibang campuses sa ating If you look at where to spend your money, you will find what you treasure. God has promised to bless us beyond our wildest expectation, but that is only if we give unto Him from a willing and cheerful heart. Therefore, as you give your offering, be certain that you are in for an outpouring of blessings from the Lord. Sabi nga ng kanta kanina, di ba? Ang ganda-ganda po. We will obey, we won't delay. So ganun din dapat, di ba? Kailangan inuun natin si God para mas lalong ang biyaya ay nararamdaman natin sa araw-araw nating ginagawa. So the challenge is that, are you willing to be a channel of blessings through which God can flow to bless others? If you are willing, of course, I want you to give according to how God has prospered as we collect the tithes and offering. Dahil naniniwala po ako doon sa aking takeaway. Sabi diyan, kapag nagtitiwala at sumunod tayo sa Diyos sa ating mga yaman, isang milagro sa pinansyal ang nangyayari. At lahat naman tayo ay gustong may miracle pagdating sa ating finances para maging blessing ang church, blessing sa bawat isa at blessing sa lahat ng bagay. Amen po ba, church? Okay, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob mo sa araw-araw sa amin, sa kalakasan, sa kabuhayan, sa mga bagay na inintrust mo sa buhay po namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang na minsan hindi po namin naibibigay yung dapat para sa iyo. Turuan niyo po kaming magbigay, turuan niyo po kaming maging faithful sa giving, sa offering po, Panginoon. Nagawin po namin ito na may buo sa aming puso at gawin po namin ito dahil naniniwala po kami. Ang lahat ng bagay na mayroon po kami ay nanggaling sa iyo. Maraming salamat, God, in Jesus' name. Amen. Okay po, mayroon po tayong tatlong paraan para po tayo magbigay. Of course, first one is that we have our drop box doon sa likod po. Or mayroon po tayong mga envelope doon po sa ating mga upuan. Pwede po nating isulat yung ating mga prayer requests and at the same time even our yung mga answered prayer. At ipinagpipray po yan every Thursday dito sa ating church. Then number 2, we have our GCash giving, no? GCash, yung QR code natin, pwede nating i-scan yan, pwede nating i-send po ang ating tithes. And lastly, of course, we have our online banking. Yan, mayroon po tayong dalawang account, the Metrobank at saka BPI yata. Yes, BPI. Yon, if you're intent to give checks po, yan, pwede po natin isulat Victory Christian Fellowship of Pangasinan Incorporated. So yun po. Smile as you give po. God bless us all po. Everyone, hello. Refreshing day na naman, ano po? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ha? Huwag tayong magsawa magsabi ng ganito. Merry Christmas! Next week na po yung December. Bilis ng panahon, ano po? Alright? And I'm sure some of you are going on vacation. Some of you will spend their time as a family
May the Lord bless you. I would like to congratulate pala yung isang si official. Nanalo po siya sa singing contest. Okay, palakpakan natin si Lord. Sino pa yung mga nanalo? Ay, yung mga nanalo sa politics sa December 1 na po sila, opo. Okay, pag-pray po natin sila. Okay? Napakagaling ginagawa ni Lord sa atin. Sino po dito naniniwala, bago magtapos itong December, meron kang hinihintay? Hinihintay na isang malaking milagrong gagawin ni Lord sa iyo. Come on, taas ang kamay. Alam mo yun, yung milagro na lahat na ng utang mo wala na before December. Uy, grabe. Ayun, miracle talaga yun. Diba? Alam mo yun, o kaya diba, si Mrs. na buntis, o kaya ano pa. Basta marami yan, amen. Ito, kailangan ng miracle dito, okay? You are praying, actually, tapos na po yung life expand po nitong mga projector ito kasi matagal na po siya. Nag-exist na po siya 5 years ago. So, natapos na po yung kanyang, yung lampara, yung buhay ng lampara. So, we are shifting now into a television. Okay? Titibin na tayo. Alright? Amen. Do you believe that God will give us television? Okay? I have a good news for you. The Lord already gave the television. Amen. But the bad news is, the money is still in your pocket. Amen. That's the bad news. The good news, the Lord provided. But the bad news is, nasa pocket pa. Okay? So let's pray. Okay? Let's pray. Mag-pray po tayo. Amen. We are in our second week of our series, See You on Sunday. Okay, at nagagalak po tayo dahil nakita-kita tayo ulit. Our goal this series that we can able to understand in a deeper way and able to embrace the importance of embodied gathering as God's design for the church, to help us embrace the call to continuously gather and to do God's mission together despite the challenges, resulting in a miracle-filled life and ministry. Okay? Pwede ho ba tayong tumayo as we read our main text this morning? For those who will be watching this, makinig po tayo, okay? Verse 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter to the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Manalangin po tayo, Panginoon. Allow us to understand, Lord, how really important it is, God, to gather together in the context of what we are hoping for your second coming, Lord. A lot of times, Lord, we neglect, Lord, to meet you and to meet our brethren. Lord, we're sorry for that, Lord. We ask of your forgiveness and your mercy. May this day, Lord God, give us a new revelation and a new understanding of who you are, and that you are pleased. We are encouraged when we encourage one another, when we stir up one another, and we confess our sin one another as a way of strengthening our faith, our love, and our hope. Let your presence be with us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Pwede na po tayong umupo. Alam nyo, itong exciting po na topic natin, all throughout Victory ay sinishare po ito, mga kapatid. At ito po ay galing po sa libro ng Hebrew. Ayan, Hebrews. Okay, ito yung simbahan na ang lahat na tao dito ay magaling mag-greetings. Yan, puro greetings. Oh, paano nyo napatunayan, Pastor? O, yan o. Diba? Every time na makita sila, Hebrew, sabi nila, oh, diba? Hebrew. Okay. Tapos yung mga lalaki daw, mahilig magkape kasi
Hebrew. Ayan, okay. Nagbe-brew sila. Oh. So alam nyo na ha. Ito na, magalangin na nga, nagkakapi pa. Okay? The book of Hebrews was written, of course, di ba, obvious, to Hebrew Christian who were thinking about, after Jesus' death and resurrection, and then nagkaroon po ng persecution, they're returning to Judaism, okay? The Old Covenant. Ito po yung samahan ng mga Jew na kung saan ito yung mga strict follower ng Old Testament. Pati yung kanilang sistema ng pag-worship along with their Jewish tradition. These Jewish Christians were probably undergoing first persecution. Kaya kung minsan, napag-iisip natin, kung ganun ka-powerful yung working ng Holy Spirit sa mga early Christians, sa mga early church, bakit sinabi pa sa book of Hebrew, let us not give up meeting together? Ayan. So, ibig sabihin, may mga Krisyano talaga noon na, sila? Palitaw. Alam niyo yung palitaw? Sino dito nakakatikim na ng palitaw? Masarap, di ba? Ito yung minomoldang malagkit, tapos pag inilagay mo sa pinakulo, lulubog, tapos pag lumitaw, luto na siya, okay? Lulubog, lilitaw. Ibig sabihin, hindi po sila consistently meeting together. Okay? Alam niyo po, sinulat po itong book of Hebrew for three primary purposes. Number one, to encourage the Christians to endure. Bakit? Kasi persecuted po sila. To warn them not to abandon their faith in Christ. And encourage the Jewish brethren not to go back to the old law by showing them the supremacy of Christ in the new covenant. Pinapakita itong book na to na tapos na po yung Old Testament, tapos na yung old way of worshiping the Lord, tapos na yung pagpunta ng templo kasi nawasak na yung templo, tinapos na ni Lord Jesus lahat. Di ba? At pwede na tayong mag-draw closer to God. Kaya ini-encourage po ng book of Hebrew ang nagsulat po nito sa mga mambabasa, sa mga readers. Di ba? Makakita natin 14 na beses pinanggit, yung two words na yan. Ano yon? Let us. Sabi mo sa katabi mo, let us. Pag pinagdugtong mo yan, lettuce, okay? Mahilig kumain ng lettuce salad ang author ng Hebrews, okay? So, maraming lettuce. Okay? Pero kung papansin po natin, may another scripture, another slide please. Makikita natin dito, mga kapatid, na sa Hebrew chapter 4, verse 14 to 16, halos parehas na parehas yung kanilang context. Hindi po siya nagkakalayo. At inulit po niya sa Hebrew chapter 10, verses 19 to 25. Okay? Alam niyo po kapag ang scripture ay inuulit-ulit, for second time, for three time, may ibig sabihin po yan. Di ba? Halimbawa, pag sinabi ni Jesus, Simon, Simon, o talagang may ibig sabihin si Jesus. Di ba? O kaya yung, verily, verily, I say unto you. O, di ba? Yung iba pinalitan Beverly, Beverly, I say unto you. Okay, verily yun. Okay. So, again, we are going to focus on the exhortation of God's people concerning habitual and physical gathering. And it says in verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing it. Naging habit na po nila ang hindi maganda. Yung hindi pagpunta. Okay? Kanina lang, ba? Sinagot ko na yung tanong. Sa panahon na sinulat ng Hebrew, maraming Kristiyano na ang nakakilala kay Lord. Kaya naging Kristiyano sila. Ano sa tingin po natin? Why is it that these believers, okay, during this particular context in the book of Hebrews, are being hindered not to meet together? Ano sa tingin nyo ang dahilan? Okay? Kanina, sinabi ko kanina, di ba? Wala nang ibang dahilan, kundi persecuted po sila. Because of the persecution, hunting po yung mga Kristiyano sa panahon po ng Hebrews. Dahil akala ng mga government authorities, sila yung nanggugulo. But honestly speaking, historically, may mga Hudyo talaga na nanggugulo. Ang tawag po sa kanila yung mga the zealots. Masyado silang zealous.
Ito po yung mga Hudyo, mga organisasyon ng mga Hudyo na di ba, nagrarally. Sila po yung nagsasabing, ibagsak, ibagsak, makibaka, huwag matakot, mga ganon. Sila po yung mga yon, mga Hudyo sila, pero hindi ibig sabihin sila po yung church. Isa lang po ng mga grupo yan. Kaya itong mga Roman Empire, yung mga Roman government, alam mong ginawa, talagang hinahunting, nilahat na po nila. Patayin na lahat yung mga Hudyo, patayin na lahat yung mga Kristiyano. Okay, and because of that, nagkalat po ang mga Kristiyano, na-persecute po sila. Kaya malimit na po sila nagbimit. Alright? Alam nyo, wala po tayong pinag-iba sa panahon po nila, sa panahon natin ngayon. Alam nyo po ba? Okay? We can experience additional and different threats besides persecution nowadays. Alright? Kaya hindi po nating tanungin. Bakit wala ka sa church? Yung iba, ay may COVID pa rin eh. COVID pa rin hanggang ngayon. Alright? Dahil may COVID, ayaw ko ma-expose. Baka magkasakit ako. Okay? Iba naman, discomfort. Paglabas na lang nila ng bahay, naku, mainit. Saka na lang pag may ulap. Okay? Tapos pag umulan naman, naku, umulan. Malulusaw ako. I'm the salt of the earth. O, ayan, okay? Iba naman, the aircon ng church, discomfort. Okay? Feeling out of place ako. Wala naman ako masyadong kaibigan doon. Come on. Iba naman, sobrang tamad, laziness. Okay? Hindi naman sa sobrang tamad as in walang ginawa sa buhay, no? Siguro, sa kadahilan ng nagtrabaho po siya mula Lunes hanggang Sabado at ang linggo lang ang pahinga niya. Okay? I'd rather stay home and rest. So, wala naman akong gagawin sa church eh. Hindi naman ako volunteer. Okay? May kinig lang ako. Okay? So, mas maganda, mag-online na lang ako. Okay? Sa masyadong sobrang layo ng church. Hindi ako binigyan ng bread ni daddy sa ni mommy. Ayan, yung bread. Ibig sabihin, pera. O yan, okay? Yung iba, yung mga millennials, hindi nila alam. Okay? Nabatrip ako kay Airpat, di ako binigyan ng bread. O, hindi nyo alam yun, ano? Alam namin yun. Kami ni Vince, alam namin yan. Iba naman, masyadong busy. Sunday na nga lang masyadong busy appointments. Sobrang busy. At yun lang daw yung kanilang date. Iba naman, sobrang mali yung mindset. You know, one time I really asked this, one of my professor in master degree, kasi meron po kaming Sunday school. Okay? Masteral po yan, ha? So, hanggat maaari, ayaw ko umattend kasi nga, church, pero kataon na nga lang na ang service is hapon, okay? So, nag-aral pa rin ako ng morning. And one time, I talked to my professor, sabi ko, Sir, today is Sunday. Do you have any plan to go to church this day? Foreigner siya. Di ba? Alam mo sabi niya, ganito yung ideology, ito yung mindset niya, God is everywhere. God is everywhere. God is, kahit saan naman nandoon eh. Sa church, sa mall, sa bahay. So why will attend? Okay. Di ba? Alam mo yun? Tapos, sabi ko, no, it's a very different thing. Sabi ko sa kanya, ayun, di pa rin umattend. Iba naman, sabi nila, wrong mindset, di ba? Pare-parehas lang ay tinuturo sa church. Umiikot lang tayo, at saka alam ko na yan, itinuro na yan. Ganun ba tayo? Ganun ba ang mindset natin, mga kapatid? Ito, medyo hindi maganda, okay? Ayaw ko umatin ng church kasi na-offend ako eh. I was offended, I was hurt. It hurts. Ayan, okay? Yung iba, hindi nila alam. May bakit ganun it hurts, yung mga umaten sa Baguio. It hurts, sabi nila. Wala ata akong kasama dito. It hurts, sabi niya. Masakit, okay? May iniwasan kasi ako eh. Iba naman, I'm not really feeling blessed. I am actually condemned. Walang bago sa buhay ko. Itong sapatos ko na to, 5 years na itong sinusuot ko every Sunday. Di ba? Samantala yung katabi ko bagong kotse, kahapon, dinidicate niya. Ako, wala akong kabago-bago. I'm not feel blessed. Why will I go to church? And beside, di ba? Dahil di ako blessed, wala rin kong maibibigay sa church, kaya wag na lang. Ganun ba tayo, kapatid? Ba't parang iba ang tingin nyo sa akin? Di ba?
O sige na nga, pupunta ako ng church. Basta pagdating ng tithes and offering, nasa CR ako ha. Ano ba yun? Huwag naman. Okay? Sa tingin nyo ba, yun lang ba ang pinunta natin? O ito, true to life po na tayo ha. Kasi simbahan naman po tayo, di ba? Gusto po nating tanggalin yung mga maling mindset. Okay? If you don't feel blessed, because ang blessing sa tingin mo ay physical lang, material lang, nagkakamali ka. Hindi yan ang totoong blessing. Ang totoong blessing, yung ugnayan mo kay Jesus. Okay? Actually, itong pandemic na naganap po sa atin, sa totoo lang, marami pong na-test, mga Christian. Why are some, common reasons why people stop going to church after the pandemic? Di ba? Nandiyan na yung convenience po nila sa online services. Nagsettle na po sila on online worship services. Komportable. Okay, ano pa? Disconnection from the church community. Dahil hindi na sila masyadong nagpapakita, wala na, na-disconnect na po sila. Nabawasan na po yung kaibigan at wala na po silang attachment. Di ba? Hello? Yung iba, hindi na makalabas ng bahay. Sobrang lumaki yung katawan. Hindi na magkasya sa pintuan. Okay? Alright? Dahil, doon na siya di ba? Iba naman, change in life circumstances. Nagbago po. Alright? Dahil nawalan po ng trabaho, na-relocate, nagkaroon ng emergency, and so on and so forth. Kaya kung minsan mas okay na dito. Hanggang ngayon, meron pa tayong work from home. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong online worship services. Iba naman, shifting priorities. Nagsishift po because of the pandemic. Many people reprioritize their life. Okay? And sometimes going to church is already an option for them. Ito po ba ang sinasabi ng Biblia? Ito po ba talaga ang design ni Lord sa ating simbahan? Malayong-malayo po sa binasa po natin kanina. Okay? If you recall, yung last week, what happened when we meet together, i-recap po natin yung last week. Ipakita nga natin. We gather around para makinig ng salita ng Diyos, to do life together, to share our food and take communion, and pray together. At natutunan po natin last week, ang resulta po niyan, we grow. Nag-grow po tayo. Di ba? Sino dito gustong-gusto niyo mag-grow? Taas ang kamay. Masaya ka ba na nag-grow ka? Masaya ka ba na ginagawa mo ang isang bagay at kung masaya ka sa ginagawa mo sa bagay na yan, hindi ba masayang ulit-ulitin dahil matutuwa ka, di ba? So dito gusto niyang kumain, taas ang kamay. Masaya ka pag kumakain ka, taas ang kamay. At gusto mong ulit-ulitin na kumain kasi nga masaya ka di ba? Di ba? Tama ba? Meron bang sinabing, naku, sarap talaga ng pagkain. Grabe, sobrang sarap. Hindi na ako kakain mamaya. Hindi. Uulit-ulitin mo yung isang bagay na sa tingin mo masaya at natutuwa ka. Ganon din po sa salita ng Diyos. Amen. As we meet together, let's keep doing it. Why? Yung binasa po natin kanina, give us 3 reasons why we keep on gathering. Ready na ho ba tayo? Number 1, if we keep on gathering, ano sinabi sa Biblia? We draw near to God in faith. Lumalapit daw po tayo sa Lord. Okay? Kahit sinong tao naman siguro, kahit mayaman na, sa pinakamayaman, sabihin mong wala siyang problema sa pera, yung pinakamayaman tao dito sa mundong ito, kahit tanungin mo siya, di ba? Siguro ang nanaisin niya sa buhay niya, makilala niya si God at mapalapit siya sa Lord. Tama ba? Tama ba? Walang hinangad ang tao, kundi makilala niya ang Diyos niya. Ang Diyos na lumikha sa kanya. Yung mapalapit siya, napaka-importante po yan. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10, verse 22, it says, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith. O, di ba? Posible ba talaga na tayo mapapalapit sa Diyos? Posible ba talaga na ang Diyos, habang tayo ay nag-worship, tumitingin ba talaga sa atin? Posible ba talaga na
Alam mo yun, yung pag lumapit ka, hindi na kaya nakayuko, kundi taas to ka na Lord. Okay? Posible kaya yon? Eh, kasi kung minsan, ang mindset natin, ganito eh. I don't want to go to church kasi nakukonvict lang ako kasi yung mga kasama ko, puro sila banal, ako lang ang makasalanan. Okay? And listen, di ba napag-aralan natin, there is no perfect church. Di ba? Saka na lang ako attend. Saka na lang ako magpapakita sa simbahan kapag maayos ko na yung buhay ko. Talaga, ayusin mo ang buhay mo? Grabe ha, ang galing mo naman. Nobody can fix your life, only God. Di ba? Kaya nga, by faith tayo dumudulog. By faith, alam ko, kanina, nagkasala ako, yes. At habang ako ay nakasakay sa jeep, ako ay nagpipray, ako ay nagsusorry sa Lord, pinatawad ako ng Panginoon, by faith, naas ko yung forgiveness niya. At by faith, pagbukas ko ng pintuan na yan, o kaya may magbubukas ng pintuan na yan, pag-step ko, di ba? I have this confidence in me that I can draw near to God. We have that confidence or boldness to enter the God's holy presence, not because of what you have done, not because of your good works, but only because of Jesus. Si Jesus lang yan ang gumawa. Our great high priest shed his blood for us. His sacrificial death opened a new and living way for us through the curtain. Diba? Kung dati-rate, mga kapatid, diba? Yung pag-worship sa Diyos ay kailangan mong suriin muna yung sarili mo, kung banal ka o hindi, suriin mo muna yung sarili mo, diba? Ipakita natin yung picture. May picture po dyan eh. Diba? Ito po yung templo. Diba? Bago dumating si Jesus, marami pong nagaganap po dyan. Okay? Ito po yung hugasan ng mga animals. Pagkatapos nilang nahugasan, sila susunugin. Yun po yung burnt offering. Diba? For the atonement of sin. Tapos papasok po sila, mananalangin po sila dyan sa labas, sa outer court. Bibihira lamang po ang pupunta sa holy place. Yun po sa gitna. Okay? Yung mga priests, yung mga selected people na ano. And then yung high priest pupunta sa pinaka-most holy place. At alam niyo po ba, ang isang high priest, bago siya pumunta, kailangan po niyang maging malinis. Okay? At pag pumasok po siya, kailangan nakatali yung paa niya. Diba? At mayroong bell. At habang siya naglalakad, tumutunog yung bell, papasok sa most holy place, sa pinakadulo po ng building po na yan, yung temple po na yan. Nandyan po yung Ark of the Covenant. Nandyan po yung cherubim na nagbabantay sa Ark of the Covenant. This is the way it is. Diba? At kapag pumasok po siya, siguraduhin niya lang na malinis po yung pagkatao ng high priest dahil kung hindi, ma-disqualified siya, bubulagta po siya, mamamatay po siya. Alright? Eh ngayon, pag namatay ka sa loob, hindi ka naman pwedeng pumasok yung mga tao para kunin yung bangkay. Kaya nga may tali, di ba? Anong gagawin? Hihilain po yung high priest. Palabas, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ganyan po ang old way of worship in the temple. Bago dumating si Jesus. Pahirapan. Okay? Kailangan mo pang mag-alay ng animals. Hello? Pero lahat yan, nabura lahat yan because Jesus is the last sacrifice. Naalala niyo po ba nung namatay si Jesus? Lumindol po siya, di ba? And during those time, isinabay po niyo yung old way of tradition, di ba? Yung mga priest noon, ganyan ang ginagawa. Nasa templo po sila habang namamatay si Jesus, di ba? Habang kinukrucify si Jesus, merong worship na nagaganap. And you know what happened? Nagkaroon po ng earthquake. Yung kurtina na namamagitan ng holy place sa most holy place, tatibag. Ibig sabihin, na-tore, okay? Ano? Na-tore, ibig sabihin, napunit, okay? Nawala, natanggal, ibig sabihin, tapos na yung mga ganyang Old Testament, Old
way, tradition of worshiping the Lord, and we can have the direct access to God. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil sa ginawa ni Jesus. Therefore, we have the confidence and the boldness. Diba? Kung dati-rati, takot na takot ang mga tao, pumasok sa temple na yan, dahil pag magkamali ka ng, diba, magkalamang yapak at hindi malinis ang puso mo, patay ka. Diba? Alright? Hello? Kung ganyan rin pa rin sa panahon natin ngayon, patay na tayong lahat. Amen? Okay. Tama po ba? Di ba? Mag-entertain ka lang ng evil thoughts dyan, wala na. Di ba? Nakapagmura ka lang, wala na, tapos na. You know what I'm trying to say? Pasalamat tayo dahil sa ginawa ni Jesus. We have the confidence. The word confidence, parasia, is an ancient Jewish context relates to approaching God in prayer. This is a reasoned confidence or boldness with which a believer approaches God, being emboldened by the work of Christ. Yung entrada po natin, our entrance is by a new and living way because it departs from the recurrent ritual requirement as detailed under the Old Covenant system. The reason why these Hebrew believers stopped going to church, hindi lang puro siguro sa persecution. Okay? Ang totoong problema, alam niyo kung ano totoong problema? The real problem was their relationship with God. Yun ang totoong problema. Kung maganda ang relationship mo sa Panginoon, ano man ang struggle mo sa buhay, ano man ang pighati, yung hirap, yung hardship ng pagiging Kristiyano, ano ngayon kung wala kang pera, ibig sabihin, hindi ka atin ng church? Come on! Ano ngayon kung pinutulan na yung kuryente ng bahay mo, pinutulan pa yung tubig, di ba? Ibig mo sabihin yan, tapos na ang pagiging Kristiyano mo? Magpapapigil ka ba, kapatid? Sa tingin ko, may problema ka sa relationship mo kay God. Yun po ang katotohanan po niyan. Because they did not draw near to God on the basis of what Jesus had done. Dahil ang niisip mo pa rin, I'm going to draw near to you kung meron akong nagawang mabuti. Kung blessed ako. Kung feeling ko, okay na ako. Kadalasan, ganyan ang nangyayari. Bro, bakit hindi ka na masyadong nagpapakita sa church? Ang habang istorya, bro. Saka na lang, kapag okay na ako, magpapakita na ako. Parang mali. Hello? Alam mo, pag ganyan, all the more magpakita ka, come on. All the more. Because you need help. Amen. You need help. You need somebody who will pray for you. You need somebody, a man or a woman of wisdom, to what? To give you counsel. Kasi kung minsan, mali yung approach Ayaw ko muna magpakita kay pastor kasi sigurado pag nakita ko siya, malulusaw ako. Oh, talaga. Hindi, huwag naman, okay? Wala, hindi naman ako Lord, okay? Hindi ako si Lord. Ayaw ko magpakita sa Victory Group leader ko kasi, Then you have a problem with your relationship with God. That's the real problem. It's not about the economic crisis. It's not about you feel blessed or not. It's not about your family problem. It's your personal problem. Here before verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive what? Mercy, and find grace to help in time of need. Yun naman pala Diba? Sino dito kailangan niya ng mercy ni Lord? Taas ang kamay. Sino dito kailangan ni Lord? Kailangan mo ang grace ni Lord. O awa sa kagrasya. Yung awa, hinihingi yan. Okay? Sinong hihingi? Tayo. Maawa ka sa akin, Panginoon. Awa yon, hinihingi. Yung grasya,
Hindi yan hinihingi, kusang binibigay ni God. Yung mercy sa kayong grace, kailangan natin in time of need. At saan natin masusumpungan yan? If we draw near to God. At saan yung best place? Sa church. Sa gathering of the believers. Nagigets niyo po ang ibig ko po sabihin? Baka isipin natin, pwede ko namang matanggap ang mercy sa kanya grace ni God, sa sarili ko lang. Pwede naman siguro, wala namang problema, okay lang naman. Pero ang tanong, okay ka ba kay Lord? Are you sure? Kung okay ka kay Lord, di dapat, nasa church ka dapat. Bakit mo sinusolo? Hello? Hindi design ng Lord yan, yung church na solo. Okay? Pangalawa, we hold on to the hope we profess. Okay? In verses 23, sabi po dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Kung babasahin po natin sa ESV at saka Amplified Version, let us hold the confession of our hope without wavering. Sa Amplified Version, let us seize and hold tightly, okay? Hawakan natin ng mahigpit the confession of our hope without wavering, for He who promised is reliable and trustworthy and faithful. Diba? Hahawakan mo raw yung rope, talagang mahigpit. Diba? Huwag mong pakakawalan. Ano ba yung hope na tinutukoy dito? Ano ba yung kino-confess natin? Yung kino-confess natin na na si Jesus darating, di ba? At naniniwala tayo, umaasa tayo na ililigtas niya tayo at palalayain niya tayo sa lahat ng mga kasalanan ginawa natin. Yun yung hope. At darating yung panahon, kahit hindi pa dumating si Jesus, babaguhin ako ni Lord. Babaguhin ni Lord ang sitwasyon ko ngayon. Kahit hirap ako ngayon, by faith, and I have this hope. Okay? Paglabas ko sa pintuan na yan, after I am blessed, being blessed with the Word, okay? Mababago lahat yan. This confession of hope is the essence of Christian faith. It indicates a traditional confession of faith. Yung sabi sa Bible na, therefore, confess your sin to each other and pray to each other. And the prayer of a righteous man is powerful and effective. Diba? Yung word na confession, yung pangungumpisal, actually, biblical po yan. Diba? Nagkasala ka sa Lord, mag-sorry ka kay Lord, and then you find your leader, sabihin mo rin yung kasalanan mo. Diba? Oh, confess your sin to one another. Yun na po yung confession of hope, that someday, diba? God will eventually what? Make change. That's why we must continually to hold firmly to our declaration of faith. Diba, last series, diba, ano meron tayo? What shape us, diba? Ito po yung pinapaniwalaan po natin. Para po mag-ground po tayo, ma-establish on what we believe. We have to be strengthened in our faith because oftentimes, ito po, discouragement, doubts, deceptive doctrines of the false teachers can sway or make a believer waver from the truth. Diba? Kayo ho ba? Ipagpapalit nyo ho ba yung nakita nyo sa YouTube kanina lang sa sinasabi ng Biblia? Diba? Kahapon lang, may nabasa ako na isang article. I don't believe in marriage, sabi ka agad. Oh, really? I don't believe in God. Sabi mga iba Sabi ko, oh really? Wow. Siguro sa iyo yan. Okay? I don't believe on this, I don't believe on that. Okay? Sa totoo lang, every day, sa nababasa natin, sa YouTube, mapa-TikTok man, diba? Ano ba ang mas paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng isang tao na hindi mo nga alam kung anong pinagdadaanan niya? O yung Biblia, for how many years na proven na ito ay salita ng Diyos? Why do we need to hold on to the confession of our hope? Sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, we live in such changeful age that we need
ought to be exhorted to be rooted and grounded, confirmed and established in the truth. As we live in a daily life where biblical moral values are distorted, discarded, despised, and denied, what is supposed to be right is viewed as wrong, and what is to be wrong is publicized as right. Kaya nga sinabi sa Isaiah chapter 5 verse 20, sabi po dyan, woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for better. Oh, di ba? Parang binaliktad eh. Alam mo, ganun po yung panahon natin ngayon. Di ba? Sa totoo lang, ganun po ang panahon natin ngayon. Baliktad na. Di ba? Baliktad na ang mundo ngayon. Di ba? Kaya ako, nalulungkot ako eh. Hindi ko alam kung may gaganahan pa ako manood ng Miss Universe. Imagine mo, may transgender. Di ba? Oh, allowed na. Hindi nyo alam? Okay, can you imagine that? What kind of Miss Universe was transgender? Di ba? Hello! Ano kaya kung nalala yung transgender, di ba? Mababahiran kaya yung integrity ng Miss Universe? Actually, hindi na siya Miss eh. Kasi pati Mrs. pwede na. Okay. So, hindi nyo alam po. So, can you imagine? Miss Universe. Eh, sana sinabi Miss or Mrs. Universe, di ba? Sabi ko, wow. Sabi ko, oh, that's the problem. Okay? Woe is an exclamation that means danger and judgment are coming to these people. When we hear the word of God being preached, it brings clarity and forms our conviction on social and moral issues such as gender identity, marriage, the sanctity of life, and creation. Kaya napaka-importante na nag-meet po tayo. This is to make some clarification in your life. Diba? Lalong-lalo na ngayon. Dami yung pinapanood, diba? Diba? Nakakalungkot nga lang, iba po sa atin, nakikinig ng NAS daily. Pero hindi siya daily nag-encourage kay Lord. Okay? Hindi siya nagbabasa ng Biblia. It says, without wavering, the Greek word is aknine. Translated in this way is used here in the New Testament. Is based on the idea of an upright object not inclining at all from the true perpendicular. So, sabi sa New Living Translation, another interpretation, let us hold tightly. Let's keep a firm grip on the promises that keep us going. He always keeps His word. Kaya kung maniniwala po tayo sa salita ng Diyos, I'm telling you, okay, daig ka pa sa nakarinig ng good news sa buong buhay mo. That's number 2. Alright? We hold on to the hope we profess. Number 3, we encourage one another to love and good works. To love and good works. Verses 24 to 25, sabi po dyan, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Habang papalapit ng papalapit. Okay? Ano ibig sabihin ng to stir up one another? Ito po ibig sabihin po niyan. To stir up one another, paroxysmon, and encourage one another, parakalontes, parehas po sila, are synonymous exhortation for God's people. Taken together, it is a challenge for us to outdo each other is being helpful, being kind to each other, and doing good. Okay, po sinabing stir up one another means to stimulate, to provoke, to motivate one another, the acts of love and good works. Alam mo yung kanina ginamit ko yung term na, alam mo yung kinakantsawan. Oh, ikaw ganyan kinakantsawan. Uy, ang dami mong dami mong blessing Grabe. Congratulations. Top agent ka pala sa insurance. Number 1 ka. Mga ganon. You know what I'm trying to say? And because of that, you are being blessed. So, anong gagawin mo? Para bang in-encourage ka? Okay, basahin po naman natin sa Tagalog version para malinaw po yan. Verse 24.
ang salita ng Diyos. Sabi niya, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Sa magandang balita Biblia naman, sikapin din nating gisingin, gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yung iba ang ginigising ng damdamin eh. Yung bang, alam mo, crush ka ni ganyan eh. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Ang gisingin ng damdamin means gisingin ng pagmamahal sa bawat kapwa at sa paggawa ng mabuti. Alright? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Gising na gising ba yan? Gisingin mo siya. Sabihin mo, gumising ka kapatid. Huwag kang magtutulog-tulugan. Gumising ka. Okay? Gumising ka kapatid. Sabi sa verse 25, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Di ba? Ang ganda, di ba? Kaya kung ikaw ay nalulumbay, nalulungkot, dahil wala kang pera, dahil pabagsak na yung negosyo mo, dahil ang dami-dami mong pinagdaanan sa buhay mo, all the more, kapatid, pumunta ka sa simbahan. Alright? The author stresses physical meeting together in church so that we can encourage each other to persevere until the day when Jesus returns. We cannot have confidence and full assurance of faith apart from our fellowship with God, fellow believers. To be strong in faith, yun po ang ibig sabihin po nun. Okay? Wala man sa atin nakakaalam kung kailan darating si Jesus. Pero kapag ginagawa mong ini-encourage at minamahal mo yung kapatid mo, di ba? Pinapalakas mo yung loob niya. Di ba? Pinapalakas mo yung loob niya. Ayos. Di ba? Alam mo yun, one time may napanood ako merong isang doktor na komedyante. Di ba? Hindi niya alam sabihin yung disgrasya na, kasi doctor siya, di ba? Paglabas niya sa operation, tapos tinanong siya, kumusta na doc? Sabi niya, well, everything is all right, sabi niya. All right daw, all right. Ay, salamat naman, sabi ng mga kamag-anak. So kumusta siya? Yeah, everything is all right, sabi niya. Kasi yung kaliwang kamay niya ay nadurog sa aksidente. Kaya lahat, all right, sabi niya. Imagine mo yan. Di ba, hindi nagkakaintindihan. Di ba? On the second day naman is, so kumusta siya? Sabi niya, he looks like dead. Sabi niya, looks like dead? Ano ba talaga, doktor? Looks like dead o dead na siya? Well, he looks like dead. Okay? Kasi namumulayan yung mukha niya at wala na siyang dugo. Parang just to relieve, di ba? Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, nanakawan ka? Okay lang yan. Okay. Naluwi sa kanegosyo mo, papalitan ni Lord yan. Di ba? Ganon. Di ba? Come on. Are you getting what I'm trying to say? Di ba? May sakit ka. Okay lang yan. Di pa naman stage 6. Okay? Hello. Makakaraos ka rin. Alam mo yun, pinapalakas mo yung loob ng Di ba? Hindi mo naman ibig sabihin na binobola mo siya. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Sinasabi mo lang na, don't worry, by faith, malay mo. Baka mamaya, pagagaling ka ni Lord. Mamaya, may mabibless sa'yo. Mamaya, nandyan na yung opportunity. As long as you have hope in Jesus, maraming pwedeng mangyari. Diba? Ganun lang ibig sabihin nun, mga kapatid. In Hebrews chapter 3, verse 12 to 14, see to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. One time I talked to a lady, di ba? Sabi niya, Pastor, will you please pray for me? Bakit? I think I'm not only desiring a husband, I need a husband. Sabi niya talaga.
Tumatanda na po ako, Pastor, kailangan ko na po. Okay, please pray for me. So I prayed for him, I prayed for him. And ang encouragement ko sa kanya, don't worry sister, okay? Bago dumating si Jesus, magkakaroon ka ng husband, okay? Kailan kaya darating na yan, okay? Kaya yung mga hindi pa nakakatanggap ng bonus, isa lang masasabi ko sa inyo, matatanggap nyo rin yan bago dumating si Jesus. Amen? Ayun, di ba? O, isipin mo, pag gano'n ang pagkakasabi mo, di ba? Para nakaka-relieve bago dumating si Jesus. O, sige. Kung wala this year, next year. Kung wala next year, basta bago dumating si Jesus, magkaka-bonus din ako. Amen! Uunlad din ang buhay ko. Amen? Why do we need a daily encouragement? We must encourage one another each day so that no evil thoughts or doubts could distract, divert, or lead us astray away from the living God, so that no one of us will become insensitive to God because of sin's deception. Yung isang araw lang na mag-spend ka, na makinig sa mga hindi maka-Diyos na pananalita, di ba nakaka-deceive po yun? Nakaka-divert po yun. Nakakatanggal ng strength. Kaya nga, we should encourage daily. Amen. Okay? As I end. Okay? Meron po ako napansin dito, ano? Sa verses po na yan. Okay? May na-notice po akong benefit of coming together to fellowship as God's people. Okay? We draw near to God in faith. Tama po ba? We hold on to the hope we profess, and we encourage one another to love and good works. Tatlo po yung litaw na obvious na makikita po natin dyan. When we come and meet together continually, we will have faith, hope, and love. Diba? Ayun naman talaga ang importante. Faith, hope, and love. It reminds me of 1 Corinthians 13 verse 13. Ano po sabi po dyan? And these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Bakit kaya sinabi na ang magre-remain ay faith? Ano yon? Alam niyo ibig sabihin nun? Pag ikaw ay namatay bilang Kristiyano, yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo, at saka yung pagmamahal mo sa Diyos, yun ang, madadala mo yan sa langit, kapatid. Hello? And the opposite, pag ikaw ay hindi Kristiyano, yung fear mo, kasi opposite of faith is fear, yung hopelessness mo, at saka yung hatred mo, madadala mo rin yan sa impyerno. Hello. If these three qualities, remarkable qualities of a Christian, can only be get by getting together face to face, can only be attained by keeping meeting together face to face, and can be with us for eternity. Yung faith natin, yung hope natin, and yung love natin. Now my question is this: how much faith, how much hope, and how much love do you have it right now? Ilan kaya? How great is your faith? How great is your hope? How great is your love for Jesus? How much time you invest every single week to gain this faith, hope, and love? Wala kang ma-faith, wala kang hope, wala kang love kapag wala ka sa church, kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Yan as I end, I would like to read a scripture here. Pwede ho ba tayong tumayo? Tayo po tayo. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. This is what it says. Speaking of faith, hope, and love, we remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. This was the time na in-encourage ni Apostle Paul yung mga taga-Thessalonica. Na-remember niya lahat yung mga hard work. And I want us to do this. I want us to pray this scripture right here. Okay? Why don't you grab a person next to you?
Okay? I-grab mo siya, okay? Ibig sabihin, lapitan mo siya at ipanalangin mo tong prayer na to. Okay? Come on. Have a partner right now. Okay? And let's declare, let's make a confession of faith over this scripture. Alright? Maghanap ka ng partner mo, kapatid, para at least maranasan mo, okay? Maranasan nyo. Ayan, magtabi kayo. Ayan. Okay? And I want you to pray. Let's pray together, okay? Tingnan mo yung katabi mo. Ipag-pray mo siya. Pero bago mo ipag-pray, sabihin mo to sa kanya. Sabihin mo sa kanya, I remember you before our God and Father. Your work produced by faith. Your labor prompted by love. And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa kanya, God bless you, my brother, my sister. Sabay yakap, okay? Ano yung ginawa natin, kapatid? In-encourage natin yung kasama natin. In-encourage mo siya na hindi nakakalimot si Lord sa mga work na ginawa mo na may faith. In-encourage mo siya yung endurance dahil nagkaroon siya ng pag-asa. At yung ginawa niya, na na-prompt siya because mahal niya ang tao. Mahal ka niya. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, nandito po kami ulit, Lord. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Patawarin po kami kung kami po ay nagkulang. Nagkulang po ng pananampalataya, ng pag-asa at pagmamahal. Hindi po namin kayang gawin mag-isa, Panginoon. Kailangan namin ang simbahan. Kailangan po namin magkita, Lord, face to face, Lord, to encourage one another. Mangyari po sa amin dito sa simbahan po namin na lahat po kami ay may relationship sa bawat isa, konektado ang bawat isa. Dalangin po namin na wala pong left behind, Panginoon. Wala pong tao dito sa simbahan po namin na nahuhuli. Dalangin po namin na Lord, maparangalan ang iyong pangalan at masamba ka ng buong buo sa buhay po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen. Maraming po salamat sa pagpunta po ninyo dito. See you again next week. God bless everyone.